Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Mhm. Sa gitna ng rally itong mga nakalipas ng United People's Initiative, ano po? Isang grupo ng retiree na pinapangunahan nitong si Retired General Pokis, ano po, na nag-organisa ng protesta laban kay BBM. Ang AFP ay nag-iimbestiga ng hindi pangkaraniwang pondo at logistical support mula sa mga dayuhan. Ano po? Ha? Ayon sa AFP spokesperson na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ano po? Posible itong galing daw ng China ang pondong ginamit sa rally, ha? Na sinubukang maghasik ng gulo sa ating lipunan upang mapahina ang ating pagkakaisa laban sa West Philippine Sea. Hindi ito basta-basta. Ano po? Kasi ang pagkain, malaking catering at suporta na hindi makatotohanan para sa isang outsider na grupo. Huwag tayong magpaloko sa mga sabwatan. Ano po? Na naglalayong sirain ang gobyerno mula sa loob. Labanan natin ang tunay na kaaway, hindi ang mga kababayan na humihingi ng katarungan. Ang China po ay may interest. Ang China po ang siyang unang-unang gustong magkawatak-watak ang mga Pilipino. Papayag po ba kayo? May mga gusto sa China at walang duda ang mga Duterte side. Pero tayo, lalo na ako, ayaw ko at mayroon din na kagaya ko na ayaw sa China. Bakit nakikialam ang China sa ating pamamahala ng gobyerno? Sovereign nation po tayo, hindi dapat tayo pinapakialaman ng kung sino-sinong mga dayuhang bansa. Dapat tumindig po tayo sa ating sariling pa. Huwag po tayo nakadepende sa China. Ano po? O nakadepende tayo sa US. Dapat tayo mga Pilipino, pro Philippines po tayo. Ano? Kasi ito po ang nakita ng AFP ng kakaiba po ang rallying ito. Kasi will organize. Tingnan mo yung sound system, yung pagkain, ha? Tapos humihingi pa sila ng extension. Pero dininay ng Quezon City. Ha? Hindi na po sila pinagbigyan sa kanilang inihiling na extension na rally. Kasi hindi daw sila tumupad sa usapan. Ito, ang usapan dyan, walang magrarally sila, kaya lang walang mananawagan ng ouster. Pero ginawa nila, nananawagan. Sa pangunguna po ni General, yung dating General Pukis na yan. Si Dision po ang kanyang pinagsasabi. Dapat po siya maimbestigahan. Itong dating general na ito na si Romeo Pukis. Ha? Kasi gusto nila na maagaw ang kapangyarihan at iupo si Sara Lustay Duterte. Bakit? Bakit sila natatakot? Ha? Bakit sila natatakot? May kinakatakutan ba sila? Dahil andyan na ang mga investigasyon ng mga scam. Ha? Yung mga flood control scam na nabulgar sa panahon ni BBM na nagmula pa sa panahon ng kanyang tatay. Ano? Huwag po natin kalimutan yon.
Ano? Ang punot dulot lang naman talaga ng kaguluhang ito ay iupo nila si Sara upang mabaliwala ang lahat ng mga kaso na ipinupukol sa kanila at yung mga kaso ng kanilang mga kaalyado. Pakinggan po natin ang balita, no? Upang malaman po ninyo. Ha? Oh, ito. Sir, ano daw? Saan daw galing tong claim that the UPI rally may have been foreign funded? Where did you hear that? Alam mo, ladies, when we look at what is happening right now in the country, these are incidents not happening in isolation. If you look at the big Ayan po. AFP proves unusual funding behind UPI rally. Ang trumabaho po yan yung intelligence ng AFP. Magagaling po ang intelligence ng AFP natin. Kaya po nila nakuha yung information na yan. Yung informasyon na yan ay nakalap ng intelligence. Ha? Patuloy po tayo. bigger picture of what's happening in the West Philippine Sea, we look at Baho de Masinloc, we look at all the information, disinformation, malinformation being waged against the government, against the Philippines. There is a nexus, there is a point of intersection. And we would just like to be very sure that what is happening domestically is not linked to the bigger picture in the West Philippine Sea. And I mentioned that this morning that the rally conducted at the People Power Monument was well organized and well funded. Ang rally po ay well organized at well funded. May nagpundo po at malakas ang hinala ng AFP ay yung kapitbahay nating komunistang China. Sila lang po ang gagawa ng ganyan. Sila lang po ang may kagustuhang pagwatak-watakin ang mga Pilipino. Ha? Sila lang po ang talagang nanggugulo sa ating kasarinlan. Tignan niyo po no, sa West Philippine Sea, di ba po? Kinukuha nila yung ating teritoryo na matagal nang ipinaglaban ng mga Pilipino. Ha? Nakita ba ninyong nagkomento ang mga Duterte diyan sa mga panggagagong ginagawa ng ng China Coast Guard sa ating mga mangingisda diyan sa West Philippine Sea? Ha? Kaya itong mga rallying to, natitiyak ko po sa inyo ay maka-China po ito. Sila yung mga taong gustong magpabagsak sa administrasyon ni PBBM upang iupo si Sara Lustay Duterte. Hindi po sila magtatagumpay kasi pansariling kapakanan ang kanilang gustong mangyari. Hindi po magtatagumpay ang mali sa tama. Tandaan po ninyo yan. Kung sino po ang tama rito ay ang yung administrasyon ni BBM. Lihitimo po yun. Ha? Hindi po illegitimate sapagkat iniluklok siya, ha, ng 31 million Filipino na supermajority. Ha? Wala pong presidenteng nakakuha ng butong ganyan kadami. Ano? Patuloy po tayo sa ha? Ah. Unlike previous or the usual rallies that we usually see. So we are looking into all of this to see if indeed this was only by local sponsors. And we would like to be very sure, just to ensure that the state and the people are well protected and secured. So, Yan po ang pananaw ng AFP, ano? Buti na lang sila hindi sila nagpapadala, hindi sila nahihikayat sa panawagan ni Romeo Pukis na mag-withdraw ng support sa pamahalaan ni BBM. Sila po ay professional, naniniwala sila sa chain of command
ayaw nilang magkaroon ng ah, pagkakasala sa konstitusyon dahil kapag sila ay nag-withdraw ng support, malamang nagkaroon sila ng kasalanan sa konstitusyon. Kasi yun po ang sinasad sa konstitusyon na ang AFP at PNP ay ang proprotektahan ay ang Pilipino, ha? Filipino people, ang nakararaming tao. Kaya ayaw mo man sa gobyerno o gusto mo, basta't sila ay ang pinoprotektahan nila ay ang tao, taong bayan. At naniniwala sila sa chain of command na nakasaad sa ating konstitusyon. Ang gusto nito, mga nagrarally na to ay ibagsak. Ha? Ibagsak ang gobyerno ni PBBM, mag-withdraw ng support ang mga kasundaluhan at kapulisan. Pero matibay po ang suporta nila kay BBM. Diyan po ako humahanga sa mga pulis at mga sundalo ngayon. Hmm? Kagaya, may mga nauna ng instances na kagaya ng People Power Ban nung panahon pa ni Ferdinand Marcos na nag-withdraw ng support ang mga kasundaluhan. Walang nangyari sa ating bayan. Ano? Kayo, yung mga bata ngayon, hindi nyo pa alam yun kasi bata pa po kayo. Nung People Power 1986, ano po? Marami po na kasundaluhan ang pumanig kay Ramos at kay Enrile. Pero ayaw lang magkagulo talaga ni Apo Lakay, ni Makoy. Ang tawag kasi namin doon kay Ferdinand Marcos dati is Makoy, Apo Lakay. Ano? Ayaw niya po ang magkagulo. Ang gusto ni Bear bombahin, pero ayaw ni Marcos talaga. Ang sabi po niya, disperse the crowd without shooting them. Yan po ang katagang inulit-ulit ni Ferdinand Edralin Marcos sa kanyang general na si Fabian Bear. Kaya hindi po naganap ang madugong pag-aaklas nun. Umalis na lang po siya, nakialam yung US, dinala si Ferdinand Marcos sa ibang bansa, sa Hawaii, na imbis na sa Paway, Ilocos Sur. Ha? Yun ang unang-unang EDSA, People Power. Yung pangalawa, yung kay ARAP, nag-withdraw ang support ng kapulisan at kasundaluhan. Natatandaan ko pa ang AFP chief noon ay si Angelo Reyes. Ang PNP chief noon ay si Panfilo Lacson, yung nakaupo ngayong senador nung panahon ni ERAP. Nag-withdraw po yan mga yan. May pagbabago ba? Wala. Nagkaroon ba ng kasaganahan dito sa Pilipinas? Hindi po. At lalong tayong bumagsak sa panahon ni Gloria Arroyo. Dahil marami siyang tinugis. Tinugis niya po yan, mga kasundaluhan. Wala po talaga na mangyayari. Kaya lison po sa kanila yan, sa mga kasundaluhan na hindi dapat nakikialam ang armed forces, ha, sa issue ng politika. Hindi po dapat sila nakikialam talaga. Kasi civilian government, ang makakalutas nito ay ang gobyerno rin ng civilian. Hindi po military. Tandaan niyo po yan. Hindi malulutas ang problema ng mga militar. Kaya ayaw po nilang sumausaw. Ganyan po sila ka-professional mag-isip. So, patuloy po tayo. You're looking into it, but at this point, have you found any sort of evidence or
evidence showing that they could have gotten funding somewhere else. What we are looking at in the military are indicators. If you speak about law enforcement, they look for evidence beyond reasonable doubt. In the military, we look for patterns, we look for trends, we look for indicators that these activities are not normal. They are unusual, they are well organized, they are well funded. And Unusual daw po ang rallying yan. Kakaiba. Well-funded. Ano? Unusual and funding behind UPI rally. Ha? if it warrants further investigation or validation, then at least we have a lead on where to look at. Kasalukuyan po silang nag-iimbestiga, nangangalap ng ebidensya. Ano? Bago sila gumawa ng isang aksyon. Hindi po sila gumagawa ng aksyon na wala po silang konkretong ebidensya. Ngayon, kapag nakakuha daw po sila ng mga ebidensya, yan, gagawa sila ng aksyon. Real Admiral, can you talk us through these patterns that you're seeing? Are you at liberty to share some of them para rin kami at saka yung mga nanonood sa atin na maintindihan at alam mo yun, matuto tayo mag-identify nitong mga patterns and trends? Okay, I would like to start from the topmost. Go If ahead. we are talking about corruption in government, we all support that. The moment the narrative becomes inciting the AFP to withdraw support, it's a different story. Tama. We go one step down. If you are talking to the chief of staff addressing him or the members of the AFP, that we have a president who does not anymore deserve the support of the Filipino people. If we look at information being waged against the AFP, demonizing the AFP, these are not anymore normal narratives of different groups that would like to support or call for an anti-corruption campaign in government. So all of this, like what I mentioned, we are looking at this because this Oh, hindi naman anti-corruption yung pag-withdraw ng support eh. Ang transparency, yun ang pinaglalaban ng iba. Pero ito, ang pinaglalaban nito, withdrawal of support. Para iluklok nila si Sara Lustay. will impact into the overall security of the country. Okay, but sir, you are talking about retired generals. These are your colleagues, former colleagues here. Do you think na infiltrate na po ng China kahit yung AFP natin? When we speak of the United Front Works of the Chinese Communist Party, they operate very subtly. Yung iba dyan, hindi natin alam, nakagamit na pala tayo. We don't know that one of in their playbook is to infiltrate society, infiltrate government, and to destroy it from within. What is their theory of victory? Just to be able to divide Philippine society. Tama. Gusto ng China na pagwatak-watakin at hati-hatiin ang Pilipino. Kanya-kanyang paniniwala. Ha? Kasi may mga naniniwala na sinusuportahan nila ang China dito mismo sa ating bansa. May mga naniniwala rin na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. May mga Pilipinong hindi sumusuporta dyan. Bagamat sila'y Pilipino, hindi nila sinusuportahan ang ipinaglalaban ng kasulukuyang administrasyon na West Philippine Sea. Yun mga Bao de Masinloc na yan, yung Spratly Island na yan, na kinamkam ng China, okay lang po sa kanila. May mga Pilipinong okay dyan. Pero tayo, tayo po, hindi po dapat tayo pumapayag sa ganyan. Kasi sa atin po talaga yan, exclusive economic zone po yan. International law ng UNCLOS. Nanalo tayo sa arbitration. Inaward sa atin yan. Kasi nga ikinaso noon ni Pinoy yung area na yan. Kailangan pang ikaso kasi talagang nanghihimasok na ng China. Hindi naman pinagbigyan ng China, pinagbigyan tayo.
Panahon pa ng Kastila, sa atin na yan. Nakasama na yan sa mapa. Ah, And make us focus on internal concerns and not on the bigger picture na kung saan may interest sila, which May is interest the talaga. West Philippine Sea. Tama. Now, if we start connecting the dots, we have had a local chief executive with a dubious background. We had the submersible drones in our maritime domain. We had alleged spies with high-tech equipment. We have had Chinese-looking nationals being arrested with fake government IDs. Nothing of this happens in isolation. And we are trying to look Ayan po, talagang po may mga naaresto ng mga foreign national na may mga fake na ID. Ito po, mga Chinese po ito. Pakawala ng mga Chinese communist. Peking ID ng mga Chinese. Ha? look at if there are patterns or trends among all of these incidents happening in the country. Have any connections been made between these dots that you just mentioned, sir? That's part of the ongoing checks that we are doing, Okay. which at this moment I'm not at liberty to disclose yet. Okay. Sir, we have retired Major General Pokis denying this already. Sinabi pa nga po niya, what funding kung hindi daw nila mapakain yung mga attendees sa rally. What's your response to that, sir? Well, again, it is still an ongoing check that we are doing. Anybody could say anything. If at the end then they come out clean, then we have nothing to worry about. But again, we have to look at the bigger picture and how the bits and pieces of the bigger picture fit in. Okay. At to Pauline's point, no, sir, nabanggit na rin niya yung wala nga mapakain sa rally. Pero in your statement earlier to the press, you mentioned na napaka-bongga nung catering. Ano po ba yung napansin ninyong bonggang catering doon sa event? And what made you say that napaka-engrande nung planning? I think those were the words you used, sir. When you have an air-conditioned tent, when you have catering services na naka-catering van, when you have the not average na pagkain na binibigay, hindi ito normal. This don't come free. There are people sponsoring this, funding this. Ang tanong sino? Tama. May talagang foreign funding yan dahil nga sa mga pagkain, catering, aircon, yung tent. Oh, ano? Oh, natural, i-deny nila. Hindi naman, oo, binigyan kami, may foreign, may nagpondo sa amin dito. Wala nga namang umamin si Pukis. Natural, i-deny nila yan. Normal yan. At bakit? Anong interest nila? Hmm. And then we have a group of people attending the rally calling for the AFP to withdraw support from the president. These are not normal narratives from Filipinos. Tama. Hindi po yan normal sa isang Pilipino at dating pang general na manawagan ng withdrawal of support. Ha? Kasi pinanggalingan niya yung AFP na yan eh. Bakit siya mananawagan ng isang pag-aaklas sa gobyerno? O di ba? Hindi katanggap-tanggap 'yun lalo na sa isang general na katulad mo, Romeo Pukis. Kung gusto mo, ikaw na lang, ha? Mag-withdraw ka ng support sa asawa mo doon. Maghiwalay kayo kung gusto mo. Pero sasabihin mo, didiktahan mo yung mga tao na mag-withdraw na lang ng support. Didiktahan mo yung mga dati mong kasamahan na mag-withdraw ng support sa administrasyon ni PBBM. Isang malaking kalapastanganan yun. Romeo Pukis. Ay ikaw, mag-isip-isip ka. Ha? Romeo Pukis? Yung mga pinagsasabi mo nung rally, ha? Tiyak ako, iimbestigahan ka niyan. Tinitiyak ko sa'yo, may mag-iimbestiga sa'yo. Dahil ikaw ay nananawagan. Sabihin mong hindi ka nananawagan, may video ka nga eh. Ha? Nananawagan ka sa mga kasamahan mo dati sa AFP na mag-withdraw na ng support. Okay.
Huwag niyo pong kalilimutan, like, subscribe, at share. Ano po? Ramiro Boulder po, marami pong salamat at mabuhay po kayo.